so? Kala nyo kayo lang. Magandang gabi po. Wala po dyan yung picture ko. Kasi pasensya na, ano? Hindi po ako yung nasa likod, ha? Na, ako yung background. So, maraming salamat po sa inyong lahat for our visitors, the Korean visitors we have. You are welcome in Silang Men's Ministry. Thank you very much for coming and joining us tonight. At doon po sa mga, ilan yun? 7, 6 na bisita natin, welcome po kayo. Nasisilaw ako. Welcome po kayo dito sa gawain ng Men's Ministry every Wednesday. Sa mga hindi pa po nakakakilala, yan daw po ang pangalan ko. Hindi ko alam ba't nakalagay dyan. No? Pero tayo po ay nasa buwan ng July, and July, dapat po ang ating mga titles merong salitang lies. No? Pagsisinungaling po yan sa Tagalog. Okay? So our lesson for today is entitled Lies and Unbelief. Bakit po ganito ang nakalabas sa akin? Yan. Okay? So, thank you very much. Alright, so tayo pong lahat ay yumuko muna pa sumandali. Let us all bow down our head and let us pray sa ating Panginoon. Dakilang Diyos at Haring walang hanggan, we are not worthy, O God, to be given the privilege of serving you, privilege of worshiping you, and more so, the privilege of being saved by you, Panginoon. Wala po kaming nagawa para ma-deserve na kami iyong iligtas, tawagin, piliin, at hayaang gumawa ng mga dakilang bagay sa iyong mabuting kaharian, Panginoon. We are now humbling ourselves before you, O God, asking you to cleanse us as we approach the holy throne of your grace and try to understand the great message of your word that we're going to study tonight, Panginoon. Maraming salamat, dakilang hari, sapagkat alam namin, everything happens with purpose, Panginoon. At ang bagay na ito, at mga taong narito at mga katatayang narito, Panginoon, ay pinlano mo matagal na na maparito sa lugar na ito at magsama-sama. We're happy, Father Lord God, that our number is continually increasing, Panginoon. But out of the numbers, Father Lord God, we would like to pray na lalo pang lumalim, mag-ugat, maging matatag ang pundasyon ng aming pananampalataya. At sa ganun, Panginoon, upang ang iyong dakilang salita ay aming maipahayag sa mundo at sa aming mga lugar, Panginoon. Salamat, dakilang hari. May you be our guide tonight, Panginoon. May your presence be filled this place and be felt by everyone, Panginoon, na narito. At kahilingan ko po, Panginoon, may you hide me from the pureness of your name. May you hide me, O God, from the pureness of your word, and hide me, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo at buhay ng Panginoong Hesukristo. This we pray in the holy name of Jesus. Amen and amen and amen. Magandang gabi po. So, tapos na po tayo. At tsak, magkakaroon naman tayo ng problema. Huh? Sana naman hindi. Alright. Ba't nawawala? What's happening here? Ako ba pipindot o kayo na lang, guys? Okay. Siguro mamayang mga 7, pwede na tayo. Anyway, so and unbelief. No, bakit po napagpasyahan ko na these two words ay pagsamahin? Din pong pag-uusapang istorya, which is a real story in the Bible, na po sa Genesis, ay makikita natin kung paano yung pagsisinungaling ay may karugtong at manifestasyon ng tinatawag nating unbelief, yung kawalan ng tiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Parang kailangan kong maikli lang ang sasabihin ko, no? Nainip na ba kayo? Mamaya pa. Hopefully, hindi kayo mainip, ano po? Kasi sinasanay ko na yung sarili ko na dapat daw hindi aabot na 8:00.
Kailangan ma-practice na. Kasi paglipat natin sa kabila, more or less, mga 7:30 pa lang, tapos na tayo. Para tayo ay hindi mapagsarahan at mapagmulta yata. Hindi po ba? Unfortunately. So, ibig sabihin, dapat tayong magsimula earlier doon, mga kapatid. Siguro mga 3 o'clock. Galit si engineer, ano? Hindi pa tapos yung trabaho nila, naggagawain na tayo rito. Kasi doon sa kabila. Anyway, you need my help? Guys? Uh, well, ayoko magkwento. Baka iba makakwento ko kasi. Baka ganun. Anyway, tayo po yung nagpapasalamat sa Panginoon, though a lot of people here knew what's being experienced by my family. But salamat dun sa mga nananalangin, salamat dun sa mga tao who normally would give advice. Kasi bagamat mayroong kang pananampalataya at pinipilit mong maging matatag sa harap ng Panginoon, darating at darating yung mabibigat na parang malaking bato na gugulong sa iyo. No? And somebody said, because you're working so much for the Lord, and that was the prayer of my heart, na Lord, despite yung trabaho ko na pagtuturo, na normally 8 oras, no? From 9 o'clock to 4 o'clock in the afternoon, ayokong mawala yung ministeryo ko during the night. No? At yun po yung iniistorbo ngayon ng, ng kaaway. No? Ayoko sabihin, yung mga nakakabatid, maraming salamat sa inyong mga panalangin. Doon sa mga hindi nakakabatid, huwag nyo nang alamin. Ano po? Pero ganyan po talaga yung buhay Kristiyano, mga kapatid. No? Sabi nga nila, pag ako rin nakakarinig ng mga kapatiran na dumaranas ng mabibigat na, na challenges sa kanilang buhay habang sila'y naglilingkod sa Panginoon, I would always tell them, that's how the Lord works. I remember one person here, panahon ng pandemic, alam niya kung sino siya. Sabi niya, Kuya, gusto na naming magsimula mag-asawa ng paglilingkod sa Panginoon. And I told him, alright, kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, dapat mong tandaan na iistorbohin ka ng kaaway. Kinabukasan. Kinabukasan mismo, mga kapatid, talagang iniistorbo siya ng kaaway. And he called me up, Kuya Jerry, kasi nakita ko yung wife niya umalis sa GC. Sabi ko, bakit umalis sa GC? Nag-leave. So tinawagan ko siya, sabi ko, bakit ganon? Ay, may problema kami, Kuya Jerry. Sabi ko, dumaan ka dito sa bahay at mag-usap tayo. Because ganon po yung pag tayo'y naglilingkod sa Panginoon. Asahan natin na merong darating. No? Although alam ko yan, at tagal na nating inaasahan na ganyan ang gagawin ng dyablo. I cannot lie to you guys that I am not rattled, mga kapatid. No? I am. But because may mga kapatirang nananampalataya, may kapatirang pwede akong pagsabihan, pwede kong ikwento, pwede kong humingi ng panalangin, and they do pray for us. Maraming salamat, no? At dapat ayokong tanggapin ito. Hindi ako dapat ngayong araw na ito eh. Sa susunod na linggo pa ako. Kanya lang, dahil ang ating kuya ay hindi available, si kuya, hindi ko pwedeng tawagin kuya, dihamak ako mas matanda ron eh. Si Opren, si Bro Opren, hindi available ngayon. Alam mo naman yung lolo natin, busy-busy yan. Sasabi ko, sige, ako na lang muna ang tatayo. So maraming salamat sa Panginoon. Our lesson for tonight, our message for tonight would deal with lies and unbelief. Yan po yung ating teksto na matatagpuan natin sa Genesis chapter 12, verse 13. And the other one po, Genesis chapter 20, verse 2. So tingnan po natin. So this one, I think kilala nyo si Abraham. Tama po ba? Anybody here na hindi nakakakilala kay Abraham? Okay, yung katabi nyo, asan na si Abraham? Wala, si Moses nandito, alam ko. Asan na si Moses? Asan? Sa likod, di ba? May Moses dito, walang Abraham. Siguro susunod may Abraham na dito. So dito tayo sa kwento ni Abraham. So alam ko, everybody knows who Abraham is. Tama po ba? At alam natin that this Abraham that we knew in the Word of God is a man of faith. Isang lalaking sa New Testament ay tinutukoy na ama ng pananampalataya, the father of faith. So tingnan po natin yung mga bagay tungkol sa kanya. Alam niyo po, ang lalaking ito ay isang mama na puno ng adventure ng pananampalataya ang buhay. Nakakatuwa ito because he hailed from Mesopotamia. Professor po ako ng history.
At alam ko yung Mesopotamia, napakagulong lugar po niyan. In fact, meron po akong article about Mesopotamia during na aking analysis sa history. At doon po talagang napakagulo kasi hindi yan binubuo ng isang grupo ng mga tao lamang, kundi iba't ibang mga grupo na gustong manakop sa isa't isa. So, ibig sabihin, napakagulo po sa loob. That was the origin of the place where Abraham originated. So, throughout the New Testament po, siya po ay kinikilala at tinutukoy na merong extraordinary faith in God. And I assume, lahat po kayo dito, alam ninyo kung bakit siya tinatawag na lalaki o mama na merong extraordinary faith. Yung ikaw sabihin ng Panginoon, sa gitna ng pangapagano, umalis ka dyan sa tahanan mo, sa tinitirhan mo, pumunta ka dun sa lugar na ituturo ko sa'yo. Alam niyo po, tayong mga modern people, modern men, tinitingnan natin yung ganung mga bagay, napakadali lang eh. Kasi ngayon, it's so easy to transfer from one place to another. Tama po ba? Napakadali po niyan, pero nung panahon ni Abraham, hindi po yan madali. Because napaka-mapanganib po niyan. When you travel in very few numbers, napaka-mapanganib po niyan. There are always yung mga pirata, hindi ko alam kung mga barbaro, na ibang mga tao na pwedeng sumalakay sa inyo. Pwede kayong salakayin habang kayo naglalakbay. So that was a dangerous time no mga panahon na yon. And yet, this guy na tinawag ng Panginoon, ang sabi niyang pumunta ka dun sa lugar na isasabihin ko sa iyo, hindi niya alam kung ano yon, wala siyang background tungkol doon, hindi siya nagbabasa ng geography, kasi walang geography books pa nung mga panahon na yon, mga kapatid, pero sumunod siya sa Panginoon. He followed God. And pagpupunta ka sa New Testament, si Paul always refer to Abraham as the spiritual father of all believers. Siya po ang ama natin. Ano po? Siya ang ating ama sa pananampalataya. He may not be our father or forefather in terms of physical, pero siya po yung ating ama sa pananampalataya. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, tayo ay anak ni Abraham dahil sa pananampalataya. So if we believe in the Lord Jesus Christ, then we are children of Abraham. And he is the Bible figure we look to as the example of how we should trust God. Apo ba? Siguro pag nilapitan kayo ng isang tao, sabihin sa inyo, halika, mag-invest tayo dito. Ng 100,000, 200,000, papayag ka ba kaagad? I don't think gagawin mo yan, di ba? Pag-iisipan mo muna, sasaliksikin mo muna, pero itong mamang ito, hindi. Nung siya'y kinausap ng Panginoon, alisin mo, iwanan mo yung iyong pamilya, can you imagine po? Doon ka lumaki, ako po'y lumaki sa Bulacan. At yung mga mentis ko, alam nila yung naikukwento kong experience namin sa Bulacan. Doon ako lumaki, pero na-uproot kami doon, lumipat kami sa Caloocan. No? Hindi ko maintindihan dati kung bakit ganun ang nangyayari. Ngayon naintindihan ko na. Because the Lord taught me to connect the dot backwards. Para po hindi natin maintindihan kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay natin towards the future. Let's look back kung ano po yung ginawa ng Panginoon. And I was asking the Lord before, Lord, bakit nangyari yun sa amin sa Bulacan? Ngayon ko nalaman. Because when we left Bulacan, forcefully we left Bulacan, nakapag-aral ako sa PLM, pamantasan sa likod ng Mapua. Kasi mas sikat yung Mapua kaysa sa amin. So tawag namin yan pamantasan sa likod ng Mapua. Sa kanila tawag na pamantasan ng lungsod ng Maynila. No? Nakapag-aral ako doon po ako nakakilala sa Panginoon. Under Campus Crusade for Christ. So alam ko, minsan gagawa yung Panginoon ng mas bibigay. Katulad ng ginawa niya kay Job. He gave Job the greatest of the challenges. 10 anak na matay, ang mga ari-arian na wala. Ano po? Just for him to prove na itong kanyang anak ay tapat sa kanya. I think ito po yung isang bagay na laging itinuturo sa atin ng Panginoon. That when we face lots of uncertainties in life, lalo na sa ating paglilingkod sa Panginoon, God is always teaching us to trust Him. Nais niyang matuto tayong magtiwala sa Kanya. Lagi po namin sinasabi sa aming C2S, mas kilala ka ng Diyos kaysa kilala mo ang sarili mo. Yan po ang Panginoon natin. So, let's proceed po. Sabi, sa Genesis chapter 12, verse 13, ganito po sabi, ito po kausap niya si Sarah, yung kanyang asawa.
nagkaroon ng famine o tagutom doon sa kanilang lugar, pupunta sila sa Egypt. Ano po? Sa chapter 12, pupunta sila sa Egypt at bago sila pumasok sa Ehipto, ang sabi niya kay Sarah, Abraham was the one talking here, sabi niya, "Say, I pray thee, thou art my sister." Imagine, asawa mo, pero sabihin mo, kapatid kita. "That it may be well with me." It may be well, I really don't know this in Tagalog kung paano tatagalogin. At it may be well, para hindi ako mapahamak. "For thy sake, and my soul shall live because of thee." Pag titingnan niyo po itong basa dito, mapapansin niyo, he was just thinking about himself. Ano po? Sarili niya lang ang iniisip niya dito. Although mamaya pag-usapan natin, bakit ganyan noong mga panahon na yon? That you can actually do that to your wife. Sa 21st century Christians, that is something that we cannot really accept, right? When you just say to your wife, "Magpanggap kang kapatid kita para hindi ako mapahamak." Palagay ko, pag nakarinig kayo ng taong ganyan, mabubuisit ka ngayon. Tama po ba? At sasabihin, napakasamang lalaki na ito. Pero nung panahon po na yon, that was an acceptable way of treating women. Ano po? So, tatandaan po natin, contextual dapat ang pag-unawa natin doon sa nangyayari noong panahon na yon. Although hindi natin sinasabi, he was right. Okay? Na moral and ethical yung ginawa ni Abraham. Sa chapter 20, verse 2, ito naman po, the second time na nagsinungaling. Papansin niyo, pagsisinungaling po ito. No? These are lies. Pero itong pagsisinungaling, they are more or less like similar na pagsisinungaling. This time, sa chapter 20, verse 2, makita natin he was again talking to Sarah. Sabi niya, "And Abraham said to Sarah, his wife, she is my sister." He was actually talking to Abimelech, okay, the king of Gerar. Tapos, alam niyo po bang kaibahan nitong dalawang ito? Tingnan po natin maigi para masaya. Sabi po sa Galatians 3:7, "Know ye therefore that they which are of faith are the same are the children of Abraham." So tayo, bagamat nakita nyo yung dalawang malaking kasinungalingan ni Abraham. Mapapansin niyo po dito, minsan pag binabasa ko po ito, nagmamangha ako sa Panginoon. Parang hindi pinarusahan yung pagsisinungaling. In fact, pag titingnan ninyo, na-rewardan pa siya. Pero ang totoo, huwag kayong magkamali. Meron po yung long-term effect yung pagsisinungaling ni Abraham. Pero linawin muna nating maigi, mga kapatid, yung istorya. So tatandaan po natin, because of Abraham, bakit ganito po? Bakit ganito gusto nating tingnan ng pag-aaral? Hindi natin gustong siraan itong mamang ito, mga kapatid. But we wanted to understand and magnify the grace of God. Gusto po nating makita ng malaki yung biyaya ng Panginoon. When He did this to Abraham. You remember David, mga kapatid? When he sinned against Bathsheba? Right? Hindi siya isinumpa ng Panginoon. Tama? Hindi siya isinumpa ng Panginoon. Nanatiling tapat sa kanya ang Panginoon. In fact, David is known as the man after God's heart. And yet, pinapatay niya si Uriah deliberately. Ang tawag natin doon, sa kasalukuyang panahon, murder. Tama po ba? Murder po yan. So, but because of this guy, so itong ama ng ating pananampalatayang tinatawag natin sa banal na kasulatan is not a perfect man. Ano pong ibig sabihin? We are not perfect also, mga kapatid. But we can be used by God mightily through His mighty works. Amen? Kagamitin ka ng Panginoon kahit ikaw ay makasalanan. I always believe hindi naman tayo banal. Pinapaging banal tayo, pero hindi tayo banal. We still sin. But the Lord still loves us. 2 Timothy 2:13 yata. Sabi niya, even though you're not faithful, He remains faithful because He cannot go against His personality or identity. Because God is a God of faithfulness. And nothing can break God's faithfulness.
Even your sins cannot break God's faithfulness. But it is not a license to sin, mga kapatid. Not a license to sin. Let's proceed. So the writer of Hebrews, I think sabi ni Bro Ruel, ang writer ng Hebrews, more or less si Paul. No? Kasi when you analyze and study the book of Hebrews, yung mga doctrinal conditions and doctrinal terms and doctrinal teachings, pati yung mga terms na ginamit sa mga sulat o letters ni Paul, kapareho nung sa Hebrews. So, although hindi directly tinutukoy na si Pablo ang author ng Hebrews. Pero when you analyze against other letters, you would find out pareho sila ng nilalaman halos. No? So, the writer of Hebrews, which is referring to Paul, highlights two key moments in the life of Abraham that mark him the man of faith. Bakit natin siyang tinawag ama ng pananampalataya? Which I think everybody knew. The first one is when God directed him to leave his family home and venture out of his own into Canaan. Ang panahon po na yan, ang Canaan, malayo yan sa Mesopotamia. When you travel during that time, believe me, you will meet a lot of challenges along the way. So hindi yan katulad ngayon, pwede ka sumakay ng eroplano. Hindi yan katulad ngayon, pwede ka sumakay ng train. Hindi katulad ngayon, pwede ka sumakay ng barko. Noon, lalakarin mo yan. May kasama kang mga anak mo, mga bata, mga tupa, at kung sino-sino pa, asawa mo, at kayo ay bukas sa panganib. And yet, this guy, when he was told by God to go from Sumer to Canaan, he followed without a doubt. Hindi niya sinabing, Lord, disyerto yan eh. Mahirap dyan maglakbay. Lord, may asawa ako, mahirap dyan. Lord, may pinsan akong isasama, mahirap po. Lord, iiwanan ko yung pinalakihan ko. These are things na kilalanin natin, nahahadlang sa atin para sumunod sa Panginoon. And yet, this guy, hindi niya inisip ang mga bagay na yan. He just simply followed and obeyed the Lord's command to go to Canaan. Yan po yung picture sana maintindihan natin. So more or less, ang idea, the place what he was originally living, ay maayos na lugar na, magandang lugar na yan. Ang totoo po, mga panahon na yan, sabi natin sa kasaysayan, the cradle of history, no? Ang Mesopotamia po yan. Karaniwan, diyan natin nakikita yung simula ng sibilisasyon. Yung second moment po sa buhay niya is the decision of faith was to sacrifice his own son, Isaac. I think you remember this, mga kapatid. Tama po ba? Natatandaan nyo na inutusan, tatandaan po natin, ang tagal bago ibinigay ng Diyos si Isaac. Ilang taon si Sarah? 90. Ilang taon si Abraham? 100. Kailan nangako ang Panginoon sa kanya when he was 86? Sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw magiging ama ng mga lahi at ang iyong angkan ay kasing dami ng mga bituin sa langit at kasing dami ng mga buhangin sa dalampasigan. He was 86. Tama ba ako, Roel? He was 86. After 14 years pa bago naganap yung kapatid. Ilang taon na si Sarah? 90 anyos. Sino po ang 90 na dito? Okay. Nakalimutan ko pong bumati. Sa mga senior, matandang gabi po. Ganun po. Ganun po ang bati namin sa isa't isa, mga senior. Matatandang gabi po. Yeah? Hindi na po bago sa amin yan. So, pwede nyo po kaming batiin. Matandang gabi, Kuya Jerry. Pero lalo na si Bien, syempre. Tsaka si Pete. Wala lang yung aming President Emeritus. President Emeritus ng senior citizen yan dito. Wala si Bien. Wala si Pete, no? Hindi ko alam kung bakit ganon. Siguro maraming pera to si Pete eh. Ayaw mautangan, sabi ni Brother Eman eh. Anyway, so yan po, nakita natin. Nag-iisang anak mo, you waited for 14 years. Tapos sasabihin ng Diyos sa'yo, offer Isaac to me. Nag-iisip, paano? How could the promise happen? How could the promise be fulfilled? If this only son that you gave me, you would like me to offer to you. Teka muna. Pero he did not question that. Just simply brought his son
sa Mount Moriah at i-offer doon si Isaac. No? Pero tatandaan po ninyo, yung Diyos hindi nagpapa-offer talaga yan. Namumuhi siya sa ganyan. So it was just simply a test, mga kapatid. A test of faith. Ibibigay mo ba? Sometimes kasi ganun eh. May hihingin sa iyo ang Panginoon, mabigat sa iyo. The question is, would you give it to Him? Happily. Bukas sa iyong puso. O tingnan natin po. Any believer seeking a closer walk with the Lord should be desirous of such faith. Tama? Siguro, kayong mananampalataya ngayon, ang gusto natin, ano bang desire ng puso nyo pag nananalangin kayo sa gabi at nananalangin kayo sa umaga? Ako, ang desire ko po ganito, Lord, give me more privileges to be able to preach and teach your word. Yan po yung panalangin ko. At alam ko, yung marami sa inyo, ganyan din ang panalangin. Gamitin ng Panginoon para ipahayag ang kanyang mga dakilang salita. That's why we are inviting you every now and then, mga kapatid. Wala kayong masyadong ginagawa. Sa bahay muna kayo, pahinga naman kayo, sama kayo para masaya. Ay a-announce mamayang katapusan yung mga C2S natin na ginagawa sa kasalukuyan. Join, mga kapatid. Join. Para sa ganon, you will be used mightily by God in the future. Next po, as we marvel, pag tinitingnan mo po't nagtatakat na, tawag natin, namamangha ka doon sa pananampalataya at pagtitiwala ni Abraham sa Diyos. Remember, he also has some flaws and failings. At yung pong dalawang kasinungalingang binanggit niya in relation to Sarah, yun po ay dalawang malalaking flaws, kasiraan, kahinaan ni Abraham. Okay? Wala pa po si Isaac nito ha. Nung dalawang insidenteng ito sa Egypt tsaka sa Gerar, wala pa po si Isaac nito. Hindi pa ito pinapanganak. And you can imagine, sabi, Abraham had his moments of weakness, patakaran tayo, frailty, and even unbelief throughout his journey of faith. Ang totoo, though we look at Abraham bilang isang ama ng pananampalataya, pero pag inanalyze natin, tiningnan natin yung mga ginawa niya, may mga punto na parang hindi siya naniniwala sa Diyos. Remember the story of Hagar? O yan, mamaya, puntahan natin po yan. Look at that, mga kapatid. Tingnan natin yung maigi. Mamaya. So, instead of discrediting, yun po yung sinasabi natin, instead of discrediting this hero of faith, sa pamagitan ng mga examples ng kanyang lying, tingnan natin yung biyaya ng Diyos. The grace of God. At maging pag-asa sa ating mga mananampalataya ngayon. That God can still and will always work out for you. Sabi nga ng mga Koreano, fighting. Di ba? Hindi ko nga alam kung totoo yung ganun nga. Fighting. Fighting. Let's fight for our faith, no? But let's look at the grace of God because that is a greater thing that we should be able to understand in the long run. So, himayin po natin. Sa Genesis chapter 12, verses 10 to 20, natandaan ba, ito po yung pagsisinungaling ni Abraham dun sa Pharaoh about his true relationship with Sarah. Ilang taon po si Sarah dito? Yan, yung tingnan natin. Kung papansin nyo, Egypt yan kasi merong ganun, yung malaking parang kudrado na yung rectangle sa likod ni Sarah. No? Sa Genesis 21 to 18, Abraham failed to tell the truth to Abimelech. This one is in Gerar. Labas na po ito ng Egypt. Wala na sila sa Egypt. It was the second time that he lied about his relationship with Sarah, his true relationship with Sarah. That one. So, sabi ng mga pictures, although these are not necessarily the true pictures, no? Wala naman tayo talagang picture at larawan itong mga mamang ito at mang-aling ito sa kasaysayan. These are just artistic imaginations of artistic people, mga kapatid. So, hindi po yan yung totoong larawan, ha? Ginagamit lang po natin yan. So, but himayin natin. Tingnan natin, ano ba yung kalagayan dyan sa Genesis 12? Yung unang pagsisinungaling ni Abraham. Abraham was 75 years old. So, ilang taon si Sarah? 65. 10 taon ng, 65 siya.
Can you imagine 65 mga kapatid at pinagnanasaan pa ng Pharaoh? Akita ka ng 65 ngayon. Anong kagandahan dyan? Ibig sabihin, the Lord was preserving Sarah. So nung tumingin sa... Hindi mo sasabihin sa asawa mo kung mayroon na siyang maralaming mga kulubot dito at nakalaylay na yung pisngi, tawag natin saging. Nagsasag na yung mga pisngi, hindi ka mananalangin, hindi mo sasabihin sa kanya, you deny that I am your husband. Tell them that you are my sister. My goodness. Laylay na yung mga balat dito sa ilalim ng braso niyan. Sino pang magkakagusto niyan? In other words, 65, Sarah looked like probably something like 30 or even less. Wow! Diba? Imagine, mga anak ka ng 90. Diba? So, he was chosen to be. Alam niya yan. He knew the Lord promised him, you will be the father of many nations. Yun ang kondisyon dito mga kapatid. At kailangan niyang umalis doon sa kanyang kinalakhan na lugar. These are very, difficult decisions to make, mga kapatid. Then, nagkaroon ng famine, no? Nagkaroon ng tagutom, sabi doon sa 12:10. At dahil diyan, pupunta sila sa Egypt. Tingnan niyo po yung term, yung salitang compelled, hinighlight ko po siya. Bakit? The Bible says, he asks. But when you analyze, it was actually meaning, he compelled. Sa Tagalog po yan, pinilit. Hindi niya lang sinabi. Ang ganito yan, sabihin mo na ikaw ay aking kapatid, hindi kita asawa. Hindi yan nakiusap. Inutos yan. So he compelled Sarah to treat him as her brother and not her husband. Anong kapalit? Ito yung nakakatuwa dito, nakakamangha minsan at nakapagtataka. Look at the last one. He was given a litter of livestock and servants in return. Can you imagine? Nagsinungaling ka na nung nalaman ng Faraon na nagsisinungaling siya kay sa Faraon, binigyan pa ng Faraon ng mga regalo. Kasama ng mga regalong alipin. Ay, kuya, pinapabuyaan pala yung kasalanan. Baka ganun po ang maging dating sa inyo, ha? Hindi po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. At mapansin ninyo, parang ganun ang dating. Bakit? Pinarusahan ng Diyos ang Faraon, nagkaroon ng great plagues sa Egypt. Dahil doon sa ginawa ng Faraon. Dahil sa pagsisinungaling ni Abraham. Ano po yan? When we lie, other people suffer. Pag nagsisinungaling po tayo, hindi lang tayo yung naaapektuhan. Yung ibang tao sa paligid natin, naaapektuhan din. So ano po sinasabi sa atin ng Panginoon? Don't lie. Sa panahon ngayon kasi, kina-qualify natin yung lying, no? Kina-qualify, ay, maliit na kasinungalingan lang naman yan eh. Ay, hindi yan pwede, laking kasinungalingan yan. What's the difference between the two? Lagi kong sinasabi sa mga mentees ko, Romans 6:23. The wages of sin is death. Hindi niya kinwalify. Hindi niya sinabing, the wages of greater sin is death. At hindi niya sinabing, the wages of small sin is fine. Diba? Multa lang. Pag mumulta, ngayon lang yon mga kapatid. Mag-violation ko ng traffic, konting, multa. Diba? Yung mas matindi, revoked ang lisensya. Ganon. Right? Pero sa harap ng Diyos, He did not qualify that. He said, the wages of sin is death. Isa lang. Maliit sa atin, malaki sa atin, sa mata ng Diyos, the same. Wages, death. The wages is death, and no other wage for that but death. So when we lie,
other people suffer. Sa Genesis chapter 20, lumipat na sila Abraham. Nasa Gerar na sila, no? Si Sarah, nubinta na. Nubinta na siya. So can you imagine, from 65 to 90, wala pa rin si Isaac dyan, correct? So, ibig sabihin, medyo nagsasag na yung mga baba nito, parang ganito, Nagsasag na yung mga baba, medyo lumalaylay na yung pisngi, tama? Pag gumagano ng kamay, nakalaylay na dito, right? Siguro meron ng mga streaks of white head. Ako nga, wala ng head, wala ng hair Wala ng streak. Alright? So, bakit? Tataka naman tayo, 90 anyos, tapos itong si Abimelech. Can you imagine, guys? Bakit ganon? 90 anyos, tapos ikaw Abimelech. Hindi yan physical attraction, mga kapatid. No, hindi physical attraction yan Ganito nangyari dyan, mga bro. Mayaman na kasi si Abraham. He was rich. And therefore, during that time, was probably very influential. And that's what Abimelech wanted. To tie up, make alliances with somebody who is powerful. And the easiest way to do that is to marry the sister. Ganun po ginagawa sa kasaysayan kasi para magkaroon ng forging of alliances, normally yung mga anak pinag-aasawa. Tingnan niyo po kasaysayan ng Inglaterra, no? Yung mga bansa na mayroong mga hari at yung tinatawag nating monarkiya, ganyan po yan. Pinag-aasawa yung mga anak na mga royal, tawag natin mga mayayamang pamilya para yung kapangyarihan, ari-arian, lupa, hindi kumalat. Ano po? Yan. So, first way of doing that, one way of doing that is marriage. Yun po yung nangyari noon. So, but, sabi, God punished. Sino pinarusahan? Si Abimelech. Hindi si Abraham. Abimelech was punished. In fact, ano nangyari? Yung mga babae doon sa pamilya at lahi ni Abimelech, hindi ngayon manganak. They became barren. They became barren. Walang kakayahang manganak o magbuntis. Tinanggalan ng Diyos. Including yung asawa ni Abimelech. So it was not actually love. It was not actually physical attraction. Because I assume Sarah is not anymore as beautiful as he was at 30 or 65. Tama po ba? Palagay ko hindi na So isa lang ang dahilan yan. Political forging. Para maging malakas politically. So let's proceed mga kapatid. Yan, si Abimelech, kasi nasa Asia naman yan, hindi sa Africa. No? So Abimelech, Kristo, antong nangyari? Nanaginip siya. Sa Pharaoh, walang panaginip, hindi nakipag-usap yung Diyos. Nagpadala lang ng plague ang Panginoon sa Egypt. Kaya lang nalaman ng Paraon na hindi niya kapatid si Sarah kasi nung sumisilip sa bintana ang Paraon, nakita niya kung paano ka-sweet yung dalawa. Nagsusubuan ng, anong tawag dyan? Anong tawag sa kinain natin? Totong. Can you imagine? Okay ba? So, nakita, hindi naman pala to kapatid Diba? Kaya nalaman. Kay Abimelech, the Lord talked to him in dreams. Nanaginip siya at sabi sa kanyang Panginoon, pag hindi mo isinoli si Sarah kay Abraham. Pagkasing niya kinabukasan, kinumpronta niya si Abraham. Can you imagine, guys? You, a known individual, which for that matter, more or less influential in the place, known, i-rebuke ka ng isang sabihin, nagsinungaling ka sa akin. Okay? So tingnan po natin. So most of the time, we do not sin alone. Pag nagkakasala po tayo, hindi po tayo karaniwang nagkakasalang mag-isa. May mga pagkakataon, nagkakasala ka, nadadamay ang iba. Tama po?
Yan po yung dapat nating tandaan. When we sin, others will suffer. When we sin, normally we do not sin alone. Kasama ang ibang tao. Look at Eve, si Eva. Diba? Sabi, oh, ang sarap. Hindi yung mansanas, ha? Ang sarap. Sabi niya sa asawa niya, tikman mo, okay to. No? Kinikman. Ay, oo nga. O, di nagkasala. Dalawa sila. Right? Most of the time, ganyan tayo. Lalo kayong may mga asawa. Taas ang kamay ng mga asawa. Huwag niyo i-deny. Ba't ayaw niyo itaas yan? Nakapicture yan, ha? Bro JC, napicturean ba kung sino nagtaas sa kamay? O kasi papahunting natin sa mga asawa yung hindi nagtaas ng kamay. Alright? Ha? May mga asawa kayo, pag nagkakasala kayo, normally nagadamay yung asawa ninyo. Nadadamay yung mga anak niyo. So, hindi ko sinasabing hindi ako nagkakasala, madalas ako magkasala, mga kapatid eh. Pero yun yung kahinaan natin. At dapat nating tanggapin, no? Na yun yung kahinaan natin. Because until we accept that we cannot do things without sinning on our own, we cannot rely on God. So dapat tanggapin natin, hindi natin kaya. Para sa ganun, umasa tayo sa ating Panginoon para hindi tayo magkasala. Amen? Amen. So let's proceed, mga kapatid. Malapit na. Huwag kayo mag-alala. Unfortunately, yung mga panahon nga na yun, yung treating women as property. So parang property lang, ari-arian lang ni Abraham si Sarah na pwede niyang ipamigay. Can you imagine, asawa mo na, sasabihin, tumanggap ka pa ng ano, tawag dito, hindi ko alam kung suhol ang tawag dyan. Ngayon kasi suhol yan. Tama? So iba kasi definition yan sa iba't ibang panahon. You understand, mga kapatid? Ginawa mo pa yun. Bakit? Kasi nung panahon na yun, it's okay. It's part of the culture of Asia na ganun ang turing sa mga babae. Ngayon, di mo pwedeng gawin yan, ha? Iba kasi ang kultura ngayon. Okay? Pero dito, dapat po makita natin yung konteksto nung panahon. Ganun nung panahon. Kaya kay Abraham, it seems like not a problem. Sa Pharaoh, it's not a problem. Kay Abimelech, it was not a problem. Why? Because it was normal during that time. Normal yan nung panahon na yon. Ngayon mo yang gawin. Kawawa ka sa biyanan mo. No? Tapos ka sa biyanan mo pag ginawa mo ngayon yan. Diba? So, acceptable yan noon. But, mga kapatid, ba't ayaw? Yan. Hindi nangangahulugang excusable yung ginawa ni Abraham. Hindi natin pwede sabihin, dahil doon sa kultura na yun, excuse siya dyan. Okay? Hindi natin siya kinukondem. So it just help us, mga kapatid, tayo nasa 21st century believers, na maunawaan yung sirkumstansya ng kultura ng panahon na yon. Sapagkat yung paborito nating personalidad at karakter sa banal na kasulatan, na siya nating ehemplo sa mahusay at tamang pananampalataya sa Diyos, yon yung kanyang kultura. You have to understand his actions by the context of his own culture. Ganyan po tayo. You are always affected and influenced by your culture. Tawag po namin dyan, cultural relativism. Which is a very significant topic in sociology. No? Cultural relativism po yan eh. Sabi nga natin, tell me who your friends are. Yun, buti yung iba. And I'll tell you who you are. Sabihin mo sa akin sino mga kaibigan mo. Sabihin ko kung anong klaseng tao ka. Bakit? Normally, hindi ka sasama doon sa hindi mo katulad. Tama? O kaya pag kayo, narito kayo, ngayon, mas bukas makalawa, nandun kayo kasama nila. Abay, nagtataka ako. Na ngayon kayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Pag Sunday nakikinig kayo sa salita ng Diyos, bukas ng Lunes, umuusok ang mga nguso nyo. Para kayo mga dragon. Sorry mga kapatid, ang pamumuhay bilang mga anak ng Diyos requires that the whole of our lives are surrendered absolutely and totally for the Lord.
You cannot do otherwise. It's not a compromise, mga kapatid. Hindi pwedeng i-kompromiso yan. So if you're doing that until now, you might as well look at yourselves in the mirror and ask yourself, am I truly a believer of Christ? And not just a believer, but a follower of Christ. Because those are not the evidences of being followers of Jesus Christ. We have to realize that. Ikinalulungkot ko pong sabihin ito. But there might be some of you who are still in that particular situation. Please, by the glory and the mercy of God, stop that, mga kapatid. You are grieving the Holy Spirit. You're grieving the Holy Spirit, and that is not good. Ang sabi ng banal na kasulatan, walang kapatawaran if you grieve the Holy Spirit, if you offended the Holy Spirit. So, did Abraham lie? Palagay nyo. Yes. Okay, tapos na lesson. Yes na daw. Abraham said, Sarah, sister. That's a half-truth. Tama? Totoo naman kapatid niya yan eh. Kapatid niya yan sa ama, pero hindi niya kapatid sa ama, sa ina. Sabi niya, kapatid ko siya. Ano yon? Tawag dyan, half-truth. All half-truths is a whole lie. Yung tawag natin makabagong panahon, white lies. Yung mga white lies. White lies are lies. Ano po? Ang mga white lies are lies. Ang mga half-truth are whole lies, mga kapatid. So please, I'm not saying I'm exempted and I don't do that. I do. And I grieve because I do. Sabi nga ni Pablo, hindi ko alam kung si Pablo ang ginawang batayan ng kantang ng mga bagong henerasyon. Ano yan? Ang kanta na yan? Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Diba, may ganong kanta? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kasi ganon din ang sabi ni Pablo eh. Gusto kong gawin, pero hindi ko kayang gawin. Iba yung ginagawa ko. Di ba pareho? Gusto kong bumait, pero di ko magawa, mga kapatid. That's what we are. But we have to really surrender our whole lives to the Lord. Otherwise, we're not worthy of working in His kingdom, mga kapatid. We're not worthy working in His kingdom. So, to misrepresent or twist the truth to our wrong ends is wrong. Kung medyo pipilipitin mo o babaguhin mo yung mga para lang makinabang ka personally, yan po isang malaking kasinungalingan at pagkakamali. That's a very great sin. That's a very great sin, mga bro. So, ito po yung long-term. Oh my God. Oh my goodness. 7:36. Ito yung long-term consequences ng lying. Pag nagsisinungaling ka, itong si Abraham, bakit siya nagsinungaling? Natatakot siya. Na baka patayin siya kapag sinabi niyang asawa niya yon. Ano po? Natatakot siya. Fear is not from the Lord. Fear is a manifestation of unbelief. When you do things on your own, tinatawaran mo ang maaaring gawin ng Panginoon. You deny God of your trusts. You deny God of His power to protect you. That's what happened to Abraham. Hindi niya inisip na kaya siyang protektahan, that God can protect him even if he went to Egypt or he went and dealt with Abimelech. He did not realize that. I don't know if he did not realize or he did not actually believe that God can protect him. So lies and unbelief are normally lumped together. Ano po? One is the result of another. Lying is a result of unbelief. Pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, gagawa ka ng mga bagay sa iyong sariling paraan. That's what they did when they said, ang tagal namang mangyari na ibigay yung pangakong anak. O eto si Hagar. Ano ba si Hagar? Ano yan? Egyptian po yan. Nung galing sila sa Ehipto nung unang pagsisinungaling niya, nagbigay ng regalo. Bayad actually, yung Faraon.
kasama po siya doon. Male and female servants. Isa po yan doon. Yun ang assumption ng mga scholars. No? So, alam niyo po ba hindi pa pinapanganak si Isaac at the age 90 ni Abraham? Ano po ay ni Sarah, hindi pa siya pinapanganak diyan. Pero pag binasa niyo yung buhay ni Isaac, ganito rin ang kasalanan ni Isaac. Tama? Anong asawa na niya si Rebecca? Sinabi niya rin, sabihin mo kapatid kita. You see? Hindi ko alam paano nangyari yon. Yung mga unggoy, yung mga chimpanzees, pag binobserba niyo, yung mga chimpanzees kumakain ng, yung paborito na, termites, anay, makain ng anay, sa mga mounds, ganun, tawag niyo, nuno sa punso. Bahay ng yan eh. Ang ginagawa ng mga nanay niya para makuha, kumukuha ng artifact ng kahoy, ganon, sinusundot. And the children, yung mga batang chimpanzee, they watch. They watch. Then they learn. Over time daw, sabi ng archaeology at sabi ng biology, over time, nagiging bahagi ng psyche at ng genes ng mga susunod na henerasyon ng mga chimpanzees, yung kaalaman kung paano gumamit nun. In other words, parang nasalin na genetically. Parang ganon. Parang nasalin na genetically yung pagsisinungaling ni Abraham patungo dun sa anak niya na during that time, hindi pa pinapanganak. Because Isaac did the same thing in the past. So, eto po tayo. Palapit na tayo matapos. Huwag na kayong mainip, parang habag nyo na. We find a man trying to protect himself and his family but without faith. I told you we were suffering from very great challenge ngayon. And I told my wife, hindi tayo gagawa ng mga bagay na katulad ng ginagawa. But we will stay and remain faithful to the Lord. Kasi po, normal sa mga tao, naiintindihan naman natin yan, na pag ginawang ka ng ganitong balik natin. Hindi po tayo ganyan. Hindi po tayo ganyan. Hindi natin susuklian ng masama ang masamang ginagawa sa atin. We will let the Lord do something about it. Nagagalit yung anak ko. Daddy! Sabi ko, tumahimik ka. Nawawala ang pagiging mananampalataya sa pagtugon mo sa ganitong mga paraan. Let's humble ourselves and let's rely upon the Lord kung ano yung gagawin niya. And He will do wonders in our lives. So tandaan po natin mga kapatid, no? Without faith in God, you cannot do it on your own. You cannot protect your family, you cannot protect your business, you cannot protect anything without the Lord. Be with the Lord and include the Lord in everything that we do, mga kapatid. So unbelief, mga kapatid, is a deadly sin with dreadful consequences. Matindi ang epekto niyan, mga bro. So sabi ng Galatians 6:7, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano ang itinanim mo? Iyong aanihin. So itong tinanim ni Abraham, he saw. He reaped the consequences. Long term po yan. Tingnan natin yung mga long term. Yan. So tatanda mo natin, small sins, bakit nandun nasa kabila yung dalawa kong, small sins can reappear in your life. Yung ginawa nating kasalanan, ngayon, uulit yan. Tatandaan po ninyo. Lalabas yan ulit. Lalabas ulit yan. So we have to be very careful and have to guard ourselves. Otherwise, we will be trapped in the same cycle of sinning the same kind of sin or committing the same kind of sin. We have to be aware, mga kapatid. So Abraham experienced an avalanche of, ganda ng term, ano? An avalanche, ano ba yung avalanche? Yung yelo na gumuho, yan, avalanche yun. No? Avalanche of consequences, both in short term and in the long term. Tingnan po natin maigi. One, he put his wife reputation in jeopardy.
Can you imagine? Parang binugaw mo ang asawa mo. No? Anong panahon na yun, hindi bugaw ang tawag. Ngayon, gawin mo yan. Ang tawag sa'yo, bugaw ka. Diba? Sorry for the use of term. Pero yun po yun. Okay? Yan. He almost lost the... Hindi nyo pa napansin? Kung nangyari yun, although sabi natin, wala, nothing can thwart the plan of God. Pero minsan sinasabi, sabi ng banal na kasulatan, and the Lord hardened the heart of Pharaoh. Ay, ibig sabihin, kuya, pinatigas ng Diyos ang puso ng paraon, kaya hindi pinayagan ng paraon na umalis ang mga Israelita para mag-offer dun sa Diyos sa ilang? Ang ibig sabihin po nun, pinabubaya ng Panginoon doon sa paraon yung gusto niyang nais at nais niyang gawin. Hindi niya kino-worst si paraon para magmatigas ang puso. That's just the term in the Bible. I will harden. Ang ibig sabihin po nun, papabayaan ka ng Diyos sa sarili mong gusto because God is not a coercive God. Sabi sa Roma, pinaubaya na kayo sa inyong mga kasalanan kasi titigas ng mga kukote ninyo. Sabi ni Pablo, italics mine. Alright? Basahin niyo po yung Roma. Napakasarap basahin ng aklat letters of Paul sa Roma. So, pang-apat, even his son as an adult was not free from his father's mistake because it was repeated by Isaac. So tatandaan, do not be deceived mga kapatid. God is not mocked. Hindi siya papayag. No? Hindi siya papayag. So, last, mga bro, let God control the means by which His plans are accomplished in your life. Paano nakialam si Abraham? Well, bagamat hindi ito masyadong kasama dun sa istorya, pero consequence ito nung pagsisinungaling niya sa Egypt. Kasama sa binayad kay Abraham ay si Hagar. At nung hindi natutupad pa yung pangako ng Diyos, anong sabi ni Sarah? O, bibigay ko sa iyo yung aking maid servant. Sipingan mo. Hindi naman siya tumanggi. May nakita ba kayong pagtanggi? Wala, di ba? Tahimik ang banal na kasulatan doon. So, di siya tumanggi, wala tayong mag-isip ng iba pang bagay. Okay? Pag hindi sinabi ng Bible, wag tayong mag-isip ng ibang bagay. Pero hindi siya tumanggi. Sabi naman, tinanggap niya lang. Sinipingan niya, nagkaroon ng anak. Sino? Si Ishmael, 14-year older than Isaac. Sino ba si Ishmael? Hindi kung tama ang aking pagkakabasa, si Ishmael ang ama ng mga Arabo. Hindi po yung Arabohok, ha? Lilinawin nating maigi. Hindi yung Arabohok. Arabo, okay? Hindi rin yung shaggy, ha? Yung shagilid na lang yung buhok. Wala na dito. Arabs. He's the father of the Arabs daw. And look at who are against the Israelites now. Long-term effect, mga kapatid. Long-term effect. Sabi ko sa mga mentees ko, matatapos na po ako mga 47. Sabi ko sa mga mentees ko, yung paglilingkod niyo ngayon sa Panginoon, maaaring yung reward hindi sa panahon niyo, kundi sa inyong mga anak. Pero natanggap nyo na po ang mga rewards ninyo. You have already received your rewards and your payment. What is that? Eternal life. Natanggap nyo na po yan. Bayad na kayo. The same way, when you sin, sabi sa Exodus yata, tama ko, Ruel? Sabi sa Exodus, dadalawin ko ang kasalanan ng mga magulang sa mga anak hanggang ikatlo at ikaapat na henerasyon. Pero sabi sa Ezekiel, hindi dapat pagbayarin ang ama sa kasalanan ng anak o ang anak sa kasalanan. Teka muna, Lord, parang contradicting yung dalawa. Isang punto lamang po. Ito yung sabi doon sa Exodus. Dadalawin ko. Ganito kasi yon. Pag wala kang pananampalataya at hindi ka sumusunod sa Panginoon, itinuturo mo yan sa mga anak mo. Natututunan nila yan. So gagawa sila batay dyan. Dun sila pinaparusahan ng Panginoon. Hindi
Dahil kasalanan mo. Itinuro mo eh. You taught them not to obey and follow the Lord. They will be punished for that. Because the Word of God cannot contradict itself. It can only interpret itself. Mga kapatid. So tatandaan po natin, kung paano kayong nabubuhay, sabi namin sa sociology, the way to learn deviant behavior is the same as learning good behavior. Pareho lang po yung paraan ng pagkatuto kung paano sumama yung buhay mo at maging mabuti kang tao. Paano yun? Sabi ba? Nagtuturo ako ng sociology. I was teaching sociology in FU Manila before. That was way back 19 back. Nalimutan ko na. 9, hanggang 2010 ako doon. 2010 ako doon. 2009. Sabi ko sa mga estudyante ko, nagtuturo ako sociology. Sabi ko, sige, puntahin ko kayo sa recto. Alam niyo naman ang recto, di ba? Maraming mga pickpockets dyan eh. Pupunta kayo sa recto, sasama kayo sa mga mandurukot sa recto sa loob ng 6 na buwan. Kakain kayo sa kasama nila, matutulog kayong kasama nila, magiging kaibigan kayo nila, mag-uusap kayo tungkol sa pandurukot, sasama kayo sa pandurukot, tapos babalik kayo sa akin after 6 months, tingnan natin kung hindi nyo ako dukutan. In other words, you learn evil when you join people who are like that. So piliin nyo yung sasamahan ninyo, mga kapatid. Sabi sa Psalms chapter 1, blessed is the man who sit not in the seat of the scoffers. Then somebody told me, ay Kuya Jerry, kasi gusto ko silang ilapit sa Panginoon. What? Kasama ka sa inuman, ilapit mo sa Panginoon? Bihirang sistema mo yan, oo. Paano mo sila mailalapit? Sabi ko sa inyo, tatandaan nyo po ito. Ha? Sa 4 kantos, o kahit naman di ako umiinom, alam ko yan. Tsaka sa bilog. Pag hindi mo pa iniinom, talo ang dyablo sa anghel. Tama po ba? Pag iniinom mo na, baligtad na po. Nakaganon na yung anghel, yung dyablo na nakaganyan. So tatandaan po ninyo, mga kapatid. Pareho lang ang pagkatuto. Sama ka dun sa nananampalataya, sama ka doon sa matuwid ang pamumuhay para sa Diyos, sama ka doon sa nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Talikuran mo yung mga tao na maglalayo sa iyo sa piling ng Panginoon. That's the way we live our lives for God, mga kapatid. That's the way we live our lives for God. That's the only way I know. I may not be absolutely correct, but I think na nare-realize ninyo na napakapangit ng inyong testimonya. Kung paglabas nyo doon, kuya, vape lang naman to eh. O kaya pala amoy sardinas ka kasi sardinas ang flavor ng vape mo. Amoy makirel. Diba? Tapos, pag tumanda kayo, inom kayo ng inom. Pag tumanda kayo, sisisihin yung Diyos. Sasabihin nyo, bakit ako may ganitong inom kayo ng inom eh. Tatandaan po ninyo, yung ginagawa, lalo na ng mga bata pa. So, sa mga bata pa ngayon, karamihan dito kasi matanda. Pag kayong tumingin dito, ang sasama ng ugali ninyo, ba't dito kayo nakatingin sa kanan? Sama na ugali ninyo May tumingin masyado rito. Dito tayo, sa unahan. Diba? Dito tayo. Yung mga bata pa, na ginagastos nyo yung buhay nyo sa pag-inom, sa pagsigarilyo, sa kung ano-anong masamang bagay, pagkain ng chichirya, pagkain ng mga matatabang pagkain ng prito-prito lang. Bukas makalawa, andun kayo sa Kidney Institute. Bakit? Kasi tatandaan po natin, yung ang hindi nagkagano, nagkakaroon ng problema sa kidney. Tama po ba? Yung pakayang, you see? Tapos sasabihin, Lord, bakit po ako nagkakaganito? Papatawarin ka ng Panginoon sa iyong kasalanan. Pero most of the time, hindi niya tatanggalin yung consequences ng kasalanan mo. Well, pasalamat tayo kung tatanggalin ng Panginoon. Di ba? Pero kung hindi, we have still trust God that He's got plans in our lives.
Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. And this is what we would like to tell the Lord. All for the glory of God. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Asan yung mga magsasaka natin?